House Prosecution Panel handang sundin ang mga alituntunin para sa public engagement ng prosekusyon at depensa. Ito'y kaugnay sa paglabag umano sa sub judice rule ni Attorney Amanda Virgil Ligutan habang nagpapatuloy ang impeachment trial matapos ang naging post niya sa online. Si Vel Custodio sa sentro ng balita live. Angelique, handang tumalima ang House Prosecution Panel sa itatalagang guidelines ni Presiding Officer Francis Escudero patungkol sa public engagement na prosekusyon at depensa. Ito ay matapos sa magbigay ng Manifestation and Defense Team ni Vice President Sara Duterte patungkol sa umano'y paglabag sa sub judice rule ni Attorney Virgil Ligutan sa kalagitnaan ng impeachment trial noong Huwebes. Matapos siyang mag-post sa social media na bumapatungkol umano sa bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero ayon sa prosekusyon, hindi patas kung reklamo lang ng depensa ang pakikinggan. Anila, dapat din tignan ng impeachment court ang pag-insulto umano ng Vice Presidente sa korte. May mga nangyari po prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa mga sa sub judice rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya may bending of the rule. Ito ay sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na wag niyang iinsultuhin o wag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court. Kabilang paaniya sa dapat bigyang pansin ng presiding officer ay ang pag-post sa isang senator judge na umano'y misleading na splice video na pumapatama kay Representative Chel Jokno. Siyempre, doon po sa mga senator judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang House prosecutor, hindi po ba? When a spliced video of him speaking was released. Kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances, nung po tingin din ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito. Angelique, kung sakali naman na talagang pagbawalan na ang prosekusyon at ang depensa na magsagawa ng press briefing ay wala nang balak ang prosecution panel na magdagdag pa ng karagdagang spokespersons. Sa kasalukuyan, ang mga spokespersons ay sina Representative Zia Alontio Adyong, Representative Renico at dating Congressman Robert A. Barbers. Balik sa iyo, Angelique. Maraming salamat, Vel Custodio.